Okay, buksan natin dito sa Psalm, Psalm chapter 100 verse 1 to 5. Apo. Yan. Psalm chapter 100 verse 1 to 5. Sabi dito, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands, serve the Lord with gladness, come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God, it is he that hath made us, and not we are we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Verse 4, enter into the enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name, for the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generation. Tayo manalangin. Panginoon, naman po salamat sa umagang ito kami po ulit ay kinig Panginoon ng inyong salita at matuto. Nawa kayo po yung patuloy na magbigay sa amin ng wisdom para po maintindihan po namin ito, Panginoon. Panalangin po namin, Panginoon, na kayo po yung gumabay ho sa amin. Especially, Panginoon, gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang instrumento lamang, Panginoon, upang maipahayag ng maayos ang inyong salita, hindi po yung sa aking katalinuhan lamang, Panginoon, kundi ang inyong salita, Panginoon, ang maipahayag. Panalangin po namin, Panginoon, na ang Holy Spirit ang mangusap, Panginoon, at ang kapangyarihan niyo po, Panginoon, humingi po kami para po maging pagpapala po ito sa aming Panginoon. Ito po ang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So sabi dito sa verse 1, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Yan. So in-encourage siya ng Panginoon na maging joyful. Yan. And yung tahimik din, minsan kasi, parang pag nagiging masaya tayo, minsan napapatawa tayo na mag-isa lang, yung noise lang. Yung pagkatawa ka. So, parang yung kinikilig ka na pag nag-message sa'yo yung yung crush mo or what. Parang, o kaya may special na nangyari. Parang mapapatawa ka, ganun. Joyful yung tawag doon. Na, kasi nga, yung blessing na yon naging pagpapala. Ganun. And then sa verse 2, serve the Lord with gladness. Yan, maglingkod sa Panginoon ng masaya. Yan. Dito sa Bible, maraming times na may mga sadness or mga malulungkot na bagay na ang Diyos, yung mga naglilingkod sa Kanya, merong time na nangihina. Pero sabi dito ng Panginoon, serve the Lord with gladness. Yan, yung topic natin dito, yung pagiging masaya sa paglilingkod sa Panginoon. Yan. Kasi nga, kapag naglingkod tayo sa Panginoon, hindi natin ramdam yung yung pagod. Parang dito nga kapag ako, yung testimony ko dito, hindi ako parang na siya, hindi na mahirap sa akin. Pagamat pag-aaralan ko yung Bible, pero hindi siya kagaya ng ibang trabaho na pagod ka, ganun. Tapos yung ang hirap gawin, tapos yung tinatamad ka, ganun. Yes, meron time na, nanghina rin, yung parang ayaw mong pag-aralan yung Bible. Pero yung ngayon, parang nagsusustain yung yung mga salita ng Panginoon, pati yung mga video. Parang nga, yung parang di ka masyadong magbibigay ng sobrang yung oras na talagang mapapagod ka. Kasi nga, salita ng Panginoon ito. Kaya hindi masyadong pagod na talagang yung, di ba, pag hindi mo gusto yung trabaho mo, iba yung nangyayari. Yung parang kapag magtatrabaho ka, ayaw mo, yung tinatamad ka. Parang yung pagkain, pag yung ayaw mo yung ulam, di ba yung parang makakontrol na lang, yung kakain ka na, wala sa mood. Kasi nga ayaw mo yung pagkain. Ganun din sa trabaho. Pag hindi mo ayaw mo yung trabaho, hindi mo mahal yung trabaho, hindi ka masaya sa ginagawa mo o sa ginagawa natin, wala din yung joy. Ganun. Kaya nga dito, nagiging mas masaya yung paglilingkod sa Panginoon kapag merong kagalakan. Yung pagod ka, pero masaya. Ganun. Kasi nga, sabi dito sa verse 2, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Habang nagtatrabaho pa, meron pa yung magkakanta ka, ganun. Yung kanta ko yung pag kumakanta, parang dun rin nawawala yung pagod.
Kunyari kapag habang, di ba, pag may mga music din tayo habang nagtatrabaho. Kasi doon tayo parang nagiging productive. Ganun, kapag nagtatrabaho tayo na merong kanta habang kumakanta. Kasi nga, doon sa sa heaven din, yung mga angel, katahan din dyan eh. Kapag ginawa na tayo ng Panginoon. May congregational singing, ganyan. Tapos talagang may part. Ganun. Masaya kasi nga may kanta. Ganun. Kaya nga kapag yung pag kumakanta tayo, yung damdamin, masarap sa pakiramdam kapag yung parang kumakanta tayo tapos talagang dinadamdam mo yung kanta. Nagiging mas siya eh, yung parang ang sarap sa pakiramdam. Kasi kinakanta mo siya tapos yung words pa ng lyrics ang ganda. Yung setup pa ng Panginoon. And then sabi dito sa verse 3, "Know ye that the Lord, He is God." Yan. Kasi nga, yan, sabi dito na, "Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us." So, ginawa ng Panginoon tayo and sabi dito, "and not we ourselves." Hindi niya, hindi natin ginawa yung sarili natin. "And we are His people and the sheep of His pasture." Yan. So, ang Diyos yung gumawa ng mga bagay, especially yung tayo. Ginawa niya tayo para saan? Para maging masaya. Hindi para ah, laging malungkot, ganun. Kasi meron time din naman na yung tayo ay malungkot. Pero anong purpose ba't tayo ginawa ng Panginoon? Ang purpose, para paglingkuran siya. Kasi sabi dito sa verse 2, "Serve the Lord with gladness." Nagiging tawag ito yung pag-aaral natin sa Bible, nagiging mas lumilitaw yung paglilingkod kasi nga yung maid kasi dito na sinasabi ng Panginoon na ang Diyos yung gumawa ng tao o ginawa niya tayo, ang purpose niya paglingkuran siya. Hindi yung purpose natin dito yung parang magtrabaho lang. Kasi yung dito temporary lang. Kaya nga ang purpose talaga natin paglingkuran siya. Ano ba, paano ba? Kasi ang dami kasi pag talagang naintindihan natin tong mas lalo nating maintindihan na, ay, paglingkuran pa lang Panginoon yung purpose. Hindi siya yung, lang, walang kabuluhan na trabaho or pasyal-pasyal ka lang. Ano. Kasi, yung parang pag mapapaisip din tayo, ano nga ba yung purpose ko dito? Mahanap din natin kung saan, may mga calling tayo eh. Yung may mga calling tayo na tinatawag, kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Pero yung pinaka-purpose, pinaka-goal talaga ng Panginoon, purihin siya, yung paglingkuran siya, mag-serve, ganun. Kasi nga, yung parang kapag nag-serve kasi tayo sa Panginoon, doon natin mas lalong nararamdaman yung andyan siya, andyan yung Panginoon na gumagabay sa atin. Kaya nga lagi natin tandaan na yung buhay natin, hindi sayang kapag pinaglilingkuran natin siya. Ganun. At kung ano lang, yung purpose na natin sa work, kung ano lang siya, para lang sustain yung pamumuhay natin. Ganun. Kaya nga hindi pwedeng mahalin yung mga gamit eh, yung work eh. Ganun. Hindi pwedeng yung pera yung mag-control sa atin, kundi tayo pa rin yung nagko-control. Kasi pag kinontrol na tayo ng pera, like, ibig sabihin, nagnanakaw na tayo, gumagawa na tayo ng masama, pangit na yung ginagawa natin. Ibig sabihin, kinokontrol niya tayo. Yan. And then sabi dito sa verse 4, "Enter into his gates with thanksgiving." So, in the future, pumunta tayo dun sa heaven, mag-enter tayo dun, yung street of gold, kung alam nyo, yung daan dun sa heaven. And then, siyempre, siguro mayroong gates din kasi nga, mayroong nakalagay dito na enter into His gates with thanksgiving, na mayroong pagpapasalamat. Kasi nga, binigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Na sa in the future, yung sa heaven, yun yung talagang mansion natin. Kasi nga, street of gold, tapos yung pan pa doon, yung water pa doon, is malinaw. Para siyang salamin. Na kapag nagsalamin tayo, or kapag tumingin tayo dun sa tubig or sa ilog, parang salamin siya. And then, and into His courts with praise. Yan. Na merong pagpupuri sa Panginoon, be thankful unto Him. Maging thankful tayo na yung binigay sa atin ng Panginoon. Especially yung sa heaven. Yung binigay sa atin na in the future. Kasi kapag naging thankful tayo sa mga binigay niya sa atin, yun man lang yung isipin natin, yung binigay sa atin na heaven.
Kasi doon tayo talagang nakatira eh, hindi dito sa mundo. May mga problema, ganyan, may mga problemang dumarating. Pero kapag isipin natin na, ay, meron pang nakahanda. Mahirap ako dito sa mundo, pero meron pang nakahanda dun sa kaharian ng Panginoon. Hindi lang dito. Kasi minsan nadadown tayo, nadadown tayo, hindi ko na alam gagawin ko. Pero kapag yung inisip natin na andyan yung Panginoon, ililigtas niya ako. Itong problema, mapagdaanan din. And then sabi dito, and bless His name. Yan. Ang Diyos kasi yung parang kapag, siyempre, blessed to be a blessing. Kapag bless tayo ng Panginoon, maging blessing rin tayo. Ganun. And then sabi dito, verse 5, for the Lord is good, His mercy is everlasting. Ang Diyos ay mabuti at His mercy is everlasting. Kapag nagkuhan, yung nagmamakaawa tayo sa Panginoon, everlasting yun, yung pagpapakaawa natin sa Panginoon. Di ba minsan tayo parang ayaw nating makita na tayo nakakaawa. Kasi magkakaroon ng burden yung isang tao. Di ba? Which is good yung burden na siyempre tutulungan ka niya. Ganun. Pero ang Diyos, kapag tayo ay nagmakaawa, tatanggapin pa rin tayo. Kasi yung everlasting nakalagay dito eh. So, His mercy is everlasting. 'Di ba? Unlimited. Saka makahanap nun. Kasi kapag nakita nila ng ibang tao, which is may mga tao din na kapag nagmamakaawa tayo. Siyempre, yung iba kasi magsasawa din eh. Kapag nagmamakaawa tayo, like ka na lang magmakaawa. Siyempre, mapapansin mo rin. Parang hindi niya tinutulungan yung sarili niya. Ganun. Pero ang Diyos, kahit ganun tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon para lumapit tayo na kahit nagmamakaawa. Siyempre, kapag nagmamakaawa tayo, andun yung blessing niya na bibigyan niya tayo ng pagkakataon na para baguhin yung sarili natin. And then sabi dito, sa last, and His truth endureth to all generations. Yung katotohanan na sinasabi niya, ang kanyang salita, mas lalong mag-extend or mag-expand. Kasi endure it to all generations eh. So, ibig sabihin yan, hanggang sa next generation. Yung katotohanan or yung mabuti na ginawa niya para sa atin, mag-extend pa siya. Kahit wala na tayo dito. Kasi nga, sabi nga dito sa Bible, yung heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Hindi kwan yung salita ng Panginoon, hindi siya mawawala dito sa mundo. Hindi talagang parang gamit na temporary lang. Yan, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Mas mag-i-extend yung salita ng Panginoon. Kaya nawa, yung kagalakan natin sa paglilingkod sa Panginoon, andun pa rin. Kasi nga, isi-sustain ng Panginoon yung kagalakan natin kapag andyan lagi. And then yung salita niya kasi, hanggang sa next generation pa eh. Ganun. Kaya itong Bible, hindi siya, yes, naluluma to. Itong Bible ko nga kon na eh. Kasi nung 20 kon pa to, 2019, I think, binili ni Mama. Ganun. Kunyari lang na binili ko, pero pera niya talaga. 2019, ganun. Tapos, luma na siya, papaluma na. Ganun. 4 years, 4 years na siya. Pero ito, lumuluma siya, pero yung sa ng Panginoon, hindi. Kaya yung kagalakan din, hindi rin lumuluma. Talagang mag-sustain pa yung kagalakan natin sa paglilingkod sa Panginoon. So nawa ay maging masaya tayo lagi kapag may mga blessing o kaya may problema tayo. Tuloy lang kasi ano eh, uh, mapapagtagumpayan din natin. Basta lagi lang natin tandaan na mayroong Bible na andyan na pwede natin basahin. Alright, so tayong manalangin. Let's pray. Panginoon, na po salamat sa inyong salita na nawa kami po ay maging masaya sa paglilingkod po sa inyo. Kahit saang bagay, Panginoon, mapa-secular man, mapa sa loob man, Panginoon, ng church, nawa ay maging masaya po kami, Panginoon. Medyo mahirap kapag nasa secular, pero wala lang pong madali dito sa mundo. Nawa ay mapagtagumpayan po namin, Panginoon, yung mga pagsubok na dumaan sa amin. At yung galak, Panginoon, na andyan po kayo na nagumagabay po sa amin.
Nawa andyan pa rin po lagi, Panginoon. We pray na maglingkod po kami, Panginoon, hanggang sa mamatay po kami. Panindigan po namin, Panginoon, na kami po ay maglingkod, Panginoon, hanggang sa inyong pagdating rin po, Panginoon. At we pray, Panginoon, si Ma'am Raquel, nawa, Panginoon, kayo po yung patuloy na magbigay, Panginoon, ng katalinuhan sa pagtatrabaho, mga decision, Panginoon, sa pang-araw-araw. At ang gawin niya po, Panginoon, ngayon, nawa ay kayo po yung manguna, Panginoon. At we pray, kanyang mga inaalagaan, sila Giselle, sila Sean, Panginoon, and then si Winkle, nawa binigyan po sila ng wisdom sa pag-aaral, makapagtapos ho, Panginoon, at sa mga exam nila, quiz, nawa ay mataas po yung makuha po nila. At nawa ay gabayan niyo rin po pa yun sila sa kanilang mga ginagawa, maging tama po, Panginoon. We pray ang kanyang kuya at mga kapatid na maligtas po, Panginoon, masiran ng gospel, nawa ay andyan po yung panguna niyo po sa kanila, at nawa ay meron pong makadala o maka-invite, Panginoon, na church, Panginoon, para lumago, Panginoon, sa pananampalataya. We pray, Panginoon, na kayo po yung patuloy na mag-provide ng pangailangan po nila sa pang-araw-araw. Nawa ay maging good health ng kanilang family, at ilingin po, Panginoon, sa disgrasya, Panginoon. At sa kanyang pagdadrive din, si Ma'am Raquel, nawa kayo po yung patuloy na magbigay ng mahabang patience sa mga kulit ng mga driver din, Panginoon. Nawa ay maging maayos yung testimony po namin ngayong maghapon. We pray, Sir Dave, nawa kayo po yung patuloy na mag-ingat din sa pag-drive, kanyang family, Panginoon. Nawa kayo po yung patuloy din, Panginoon, na mag-gabay sa kanilang ginagawa, Panginoon. Ilingin po, Panginoon, sa disgrasya, sa sakit, at kanyang mother at parents, Panginoon. Nawa ay maging malaman po nila na ang inyong setup, Panginoon, at maligtas po sila, Panginoon, sa kapahamakan, Panginoon. We pray, Panginoon, na kayo po yung patuloy na magbigay, Panginoon, ng katalinuhan, nawa magkaroon, Panginoon, ng bagong kaalaman sa pag-edit sa kanyang pagtrabaho, nawa ay mas mag-improve pa po ito para po sa ikakalago, Panginoon, ng business. We pray, Panginoon, na laging po siyang ingatan, kanyang mga dreams, kanyang plano sa buhay, nawa ay maisawa po kayo, Panginoon, sa kanyang journey, Panginoon. We pray din si Sir Joshua, nawa ay bigyan po siya ng kalakasan sa pagdadrive din, maging kanyang mata, nawa ay pagalingin niyo po or maging mas malinaw pa para ilingin po, Panginoon, sa disgrasya, Panginoon. At kanyang pagiging graphic designer, nawa ay mas mag-improve, maging mas madami po siyang malaman sa pag-edit, Panginoon. At kayo po yung patuloy, Panginoon, na magbigay, Panginoon, ng mga pangailangan po nila, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon. At kanyang mga goals sa buhay, nawa ay makuha niya po ito, at kayo po yung, Panginoon, maitaas, Panginoon, once na karoon po siya ng achievement, Panginoon. We pray kanyang mga kapatid, makapagtapos ng pag-aaral, hiling niyo po, Panginoon, sa disgrasya, at nawa ay makilala rin po kayo, Panginoon, bilang tagapagligtas, at kanyang parents na may sakit, may diagnose, kanyang mother, nawa ay pagalingin niyo po ho, nawa ay maging mas malakas po siya, at kanyang father na nag-aalaga o nagbabantay sa bahay, tagalinis, nawa ay maging mas magsipa pa po, maging ingatan niyo po siya, Panginoon, sa kanilang ginagawa. We pray, Panginoon, kanyang family, kayo po yung patuloy na magpala, Panginoon, maging mas katanggap-tanggap po, Panginoon, sa inyong harapan. At padalangin po namin, Panginoon, ang aming maghapon na trabaho. Nawa kayo po yung manguna sa amin. Nawa ay yung mga goals po namin ngayong araw, nawa ay matapos po namin. At wag po kaming tamarin po, Panginoon. Nawa ay ilingin po kami, Panginoon, sa katamaran. At nawa Satan ay bantayin niyo po. Nawa hindi po makapasok po dito. At kayo po yung patuloy, Panginoon, na maggabay po sa amin sa gagawin po namin, maging maayos, maging tama, maging mabuti. Nawa andyan po, Panginoon, yung tamang kaisipan na nasa prinsipyo niyo po, Panginoon, o nasa Bible, Panginoon. Sundin po namin. At we pray, Panginoon, na makita po namin yung pros and cons or disadvantage, yung both side, na kung ano ba yung tama
Nawa andyan po yung panguna niyo po sa amin. Kasi ang hirap po, Panginoon, mag-decide kapag dalawa po yung iisip po namin, Panginoon. Kaya nung pong mauna, Panginoon, sa ito ng oras, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa nagawa pong kasalanan. At ito pang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.